لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. A pleasant afternoon to each and everyone. Today we are the reporter number 1 in the subject of ethics, and first of all, we're going to discuss the what is ethics, no? Okay, so ethics is came from the Greek word ethos. So, ibig sabihin, si ethics is nanggaling siya sa word na ethos. And then, ibig sabihin ng ethos, it is a study of what is right and wrong. Okay, so, sa kung maalala natin yung discussion natin last meeting, is nabanggit ni Sir, or ating mga, nabanggit ng ating mga kaklase na ethics, it is a study of what is wrong and what is right. Okay, mamaya malalaman natin yan. Okay, now, so, una nating tatalakayin is the difference between ethics and morality. Okay, now, so, ano nga ba yung pagkaiba ni ethics at saka si morality? Okay, now, first, morality. Morality, actual practice of ethics. Okay, refers to the human action as a good or bad. Okay, so, si ethics ay pinag-aaralan niya, or ito ay pag-unawa kung ano ang tama at mali, gaya ng sinabi ko kanina. So, nagbibigay ito ng guidelines or principles sa atin na kung paano tayo kumilos bilang isang tao. Okay, so yan si ethics. Samantala na si morality naman is actual application ng mga principles na napag-aralan natin kay ethics, no? Naintindihan? Okay, so for example, di ba, halimbawa, alam natin na mali yung pagsisinungaling, or alam natin na mali ang pagnanakaw or pagsisinungaling. So, sa ethics is pinag-aaralan niya kung bakit mali ang pagsisinungaling, bakit mahalaga ang honesty. So, si morality naman is yung actual na situation na pinipili mong maging honest kaysa sa magsinungaling. So, yun yung morality. Okay. So, ganun lang kasimple yung pag-difference between ethics and morality. Again, ethics is pinag-aaralan kung bakit tama yung, itong gawain na ito, bakit mali. So, si morality is yung actual mismo na ginagawa ng isang tao na gagaya ng example ko kanina. Alam natin na kapag nagsinungaling ka is hindi yung tama. So, si ethics, doon sa pagsisinungaling, pinag-aaralan na kung bakit hindi yun tama at bakit ang nararapat ay honesty. So, si morality naman is yung actual mismo na paggawa ng tao na hindi siya dapat magsinungaling kasi mali yun at dapat magsabi siya ng totoo kung kinakailangan. Okay, so that is the difference between ethics and morality. Okay. In short, ethics is knowing what is right and what is wrong, and morality is doing what is right. Okay, so now, in the second slide, we have ethics as a theoretical science. Okay, so now, aalamin natin kung ano nga ba yan. Okay, una, ethics is a normative philosophical science. Pinag-aaralan niya yung good and bad, moral principles, human acts, and their morality. Okay, natutulungan niya tayo ma-determine kung paano ba yung isang tao or human being act. Okay. Ayan. Si ethics is gaya ng sinabi ko, it is a normative science dahil hindi lamang ito nilalarawan kung ano ang ginagawa ng isang tao, bagos ito ay tumutukoy din sa kung ano ang nararapat nating gawin bilang isang tao. Okay. So, let's say, gawin na lang natin itong example na to. Okay, let's say na maraming tao ang nagsisinungaling. Okay, so, hindi ibig sabihin nun na maraming taong nagsisinungaling is tama na yon. Yun yung tamang ginagawa kasi maraming gumagawa nun. So, ang mangyayari,
si ethics is magtatanong siya, tama ba ang action na ito? So, tayo, may isip natin na, kapag gaya ng sabi ko kanina na maraming nagsisinungaling na tao, so hindi ibig sabihin nun na tama na yun nagawain. So, si ethics, pumapasok si ethics kapag naisip natin na tama ba to? Tama ba tong action na ginagawa nila? At bakit? Bakit nila ginagawa yan? So, doon pumapasok si ethics. Okay. Another example is, halimbawa may nakita kang wallet sa classroom. So, tapos, nung nakita mo yan, is walang ibang tao na andon kasi ikaw lang. So, maari mo yung kunin, pwede mo yung kunin, may choice ka na kunin yan, ititago, kasi wala naman nakakakita sa'yo, maliban ang Allah subhanahu wa ta'ala. So, si ethics is, pumapasok si ethics, pinag-aaralan niya yung gawain na yun. Halimbawa, yung gawain na yun is moral or immoral. Anong action ba yun? Dahil hindi sa akin yung wallet na yun na nakita ko, ang tamang action na gagawin ko is ibabalik ko sa totoong may-ari. Or ibibigay ko sa mga may authority na pwedeng maibalik yung wallet na yan kasi hindi yun sa akin. So, doon pumapasok si ethics. Okay. Number 3. Now, the number 3 is ethics and morality, theory versus practice. Okay. Ethics, morality, theory and practice. Study moral principles apply moral principles as what is right, wrong, act according to the right, wrong, and philosophical, practical. Okay. So, dito is si ethics at saka si morality is magkaugnay sila, parang magkapareho sila. Pero hindi silang hindi sila exact na magkapareho talaga. Kasi ang ethics ay nagbibigay siya ng explanation at principle sa atin. And then, si morality naman is nakikita natin sa actual mismo na ginagawa ng isang tao. Okay, para mas maintindihan, ito ang example. Okay, sa ethical principle, dapat maging honest ka bilang isang tao. Okay, sa moral practices naman is nakakita ka ng maling sukli at sa halimbawa bumili ka sa isang tindahan. So, yung cashier is mali or sumobra yung sukli niya sa pera mo. So, you as a human being, if you have moral practice or yan nga. So, ibabalik mo yan. Sasabihin mo na sumobra yung pera at ibabalik mo. Kasi, ibig sabihin, hindi sapat na alam mo ang tama. Dapat mahalaga rin na gawin mo kung ano yung tama. Okay, naintindihan. Kasi, yan nga. Ethic practices is, sa ethics practices is, yun yung inaalam mo kung ano yung tama. Binibigyan ka na ng explanation at principles kung paano yung tama at mali. Then si moral practices is yun na yung ginagawa mo mismo yung isang bagay. Yung gawain na yan na tama. Okay. So, again, now let us proceed to the postulates in ethics. Okay. According to that text, according to our research, ethics proposes 3 basic postulates. Okay. Number 1, existence of God. Number 2, existence of intellect and free will. Number 3, spirituality and immortality of the soul. Okay. Ano nga ba ito? So, ang postulates ay mga pangunahing assumptions or mga ideas na ginagamit bilang foundation of ethical discussion. Okay. So, dito, meron tayong 3 materials na kung saan ito yung mga pangunahing postulates na ginagamit sa ethics. Okay. Number 1 is, gaya ng sinabi kanina, is God. Okay. Dapat, mayroong Diyos or Allah subhanahu wa ta'ala bilang foundation ng moral order. Okay. Di ba? Sa Quran is meron tayong mga na nabanggit sa Quran, yung mga about sa moral or
moral na gawain ng isang tao. Yung tinatawag nilang ahlak. Okay, number 2 is intellect and free will. Okay, dapat ang isang tao ay may kakayahang mag-isip at pumili. Yes, kasi dapat kapag nasa sitwasyon ka na kailangan mong pumili, dapat mag-isip ka ng maayos. Dapat isipin mo kung ano yung tama kasi yun yung makakatulong sa'yo bilang isang tao. So, yun yung intellect and free will. You have a right to choose what you want, and you have enough critical thinking on what you want to do. Okay, so number 3, spiritually and immortality of the self. Okay, dapat ang isang tao daw ay may spiritual dimension na kung saan hindi lang ito physical kundi hindi lang ito physical being. Okay, halimbawa, gaya ng sinabi kanina, meron kang dapat pagpipilian. Meron kang dalawang choices na parang ano may tawag dito? Parang nahihirapan kang pumili kung ano yung dapat mong piliin. So, ang mangyayari, dapat pumili ka doon kung ano yung tama, yun yung pipiliin mo. Okay, halimbawa sa pag-exam or let's say sa pagsisinungaling, sinabihan ka ng isang tao na hindi mo dapat gawin ito. Okay. Sinabihan ka na wag mo sabihin ito, magsinungaling ka, ganito, ganyan, para matakpan yung kwan. So, kung dapat meron kang moral intellect na kung saan may isip mo na, hindi ito tama, dapat ganito. So, yan, doon pumapasok ang discussion kanina. Okay. Dahil isang tao is meron siyang intellect, is maiintindihan niya ang consequences na dapat mangyari sa kanya after nung ginawa niya. And dahil meron siyang free will, is maaari siyang pumili kung alin ang gagawin niya doon sa dalawa. Okay. Let us proceed to the ethics compared with sociology. Okay. Ethics versus sociology. Sociology studies human relationship and societies. Okay, yun nga. From the word social. Sociology, pinag-aaralan niya yung human relationships or mga relationship ng tao sa isang society or community. Okay. Okay. So, pinag-aaralan niya din yung social behavior ng isang tao sa isang community. And pinag-aaralan din niya yung social rules, institution, and relationship. Gaya na nga, then si ethics naman is pinag-aaralan niya whether the human action are morally right or wrong. Gaya ng pinabalik-balikan natin sabihin kanina na si ethics, pinag-aaralan niya what is right and what is wrong. Okay, si ethics, it is focuses on the moral principles. Okay. Ngayon, bibigyan natin ng example para mas maintindihan natin. Okay. For example, sa school is pinag-aaralan ng mga sociology kung bakit may bullying at paano ito nakaka-apekto sa relationship ng isang estudyante. Okay, kasi 'di ba napakalaking impact nun kapag yung isang bata is nasa stage siya ng bullying, na binubully siya, na naapektuhan yung development ng isang bata. Okay, si ethics, pumapasok naman si ethics doon, tinatanong niya na, moral ba ang bullying? Bakit mali ang pananakit? O pag-aapi sa ibang tao? So, yan yung mga tanong ni ethics. So, sociology is, pinag-aaralan niya kung bakit anong nangyari sa mga tao. What happened to the society? What happened to to that community na hindi man lang binibigyan ng yung mga bata na binubuli. So, yun yung pinag-aaralan ni sociology. Okay. Now, let us proceed to the ethics compared with logic. Okay. Si logic deals with correct thinking. Okay, kapag sinabi nating logic is deals with correct thinking. And natutulungan niya tayong ma-identify or ma-determine kung yung reasoning ba is valid or hindi. Then si ethics naman is with correct human conduct, determines the right and wrong action. Okay.
So, um, okay, again, logic ay, yun nga, pinag-aaralan niya yung correct thinking. And si ethics naman is yung tamang pagkilos natin bilang isang tao. So, kaya masasabi natin ni material na ang logic is, for example, may mga estudyante na halimbawa nag-iisip sila ng maayos kung paano ba i-formulate yung problem na binigay sa kanila, paano ba i-sagutan yung mathematical problem na binigay sa kanila ng kanilang teacher or instructor. So, kapag yung postulate nila, pag-iisip nila ng sagot doon sa mathematical problem is doon pumapasok si logic, na kung saan, yun yung tinatawag na logic kapag yung tama yung kanilang reasoning. So, kung siya naman ay nandaraya or gumamit ng cellphone sa pagsagot, hindi niya ginamit ang kanyang critical thinking, is doon pumapasok si ethical issues. Okay, now let us proceed to the ethics compared with anthropology. Anthropology, all we know that the anthropology is the study of origin and the behavior of human. Okay, di ba? Nung senior high school tayo, palagi natin na napapag-aralan sa philosophy and other subject na yung anthropology is pinag-aaralan niya yung origin, saan ba naggaling yung isang tao, at pinag-aaralan din niya ang behavior ng isang tao. So, determine natin, na-examine natin na yung human development and characteristic ng isang tao. Okay. Tapos, si ethics naman dito is pinag-aaralan niya yung principle of right conduct and dinidetermine niya kung paano ba yung isang tao mag-behave. Ganon. Okay. For example, bakit, halimbawa, for example, sa anthropology, itinatanong niya kung bakit magkakaiba ang costume ng mga tao, bakit magkakaiba ng culture, bakit magkakaiba ng practices ang ibang mga communities. So, yun yung mga katanungan na andun at para mapag-aralan ni anthropology yung human or origin of human. Ganun. Saan ba nanggaling ang tao? Ganito, ganyan. Kasi 'di ba sa anthropology sabi nila or sa philosophy is according to the theory, the origin of human is nanggaling daw sa unggoy. So, yan yung pumapasok doon yun yung anthropology, pinag-aaralan na yung origin kung saan ba nanggaling yung mga tao. Okay. Sa ethics is yung practices ba na kung saan yung karunungan ng isang tao kung ano yung dapat niyang gawin, tama ba or mali. Okay, now let us proceed to the ethics and moral theology. Okay, so kung mapapansin na class, puro ethics, pinag-compare lang sa mga Okay, sa theology, moral theology, moral philosophy and ethics uses reason and philosophical principles to study good and bad action. Okay, sa moral theology is based on faith and divine revelation, connection morality with good and religious teaching. Okay. So dito, pareho silang tumatalakay sa morality and ethics. Okay, kasi and moral theology. Pero meron silang mga iba't ibang meron silang pagkakaiba at meron silang difference when it comes to the foundation. Okay. Dito, si ethics is gumagamit ng reason and philosophical analysis and moral principles. So, ang moral theology naman is nakabase siya sa faith and divine revelation ng isang tao and religious teaching. So, doon pumapasok si moral theology. For example, sa ethics is maaari nating sabihin na
mali ang pagsisinungaling dahil ito ay nakakasira sa trust at honesty ng isang tao. Then sa Islamic moral teaching naman is sa Islamic moral teaching naman is maaring pag sinabi natin na mali yung pagsisinungaling is meron siyang dalil sa Quran na makikita natin. So meron siyang mga dalil na dapat hindi tayo gumawa ng ganito, hindi tayo kasi yun ay pinagbabawal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. If you can remember the dalil na minention ng ating klase last meeting about the moral or ethics ng isang tao, yung tungkol sa yung sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na I forgot. So, let us proceed na lang sa morality and human existence. Okay, morality exists in the context of humanity. Human beings are moral agents. Morality involves human choices and action. Okay, meron tayong 4 postulates of man as a moral being. Okay, number 1, man is a moral being. Number 2, man is an intellect, man is a free will, man is responsible for his action. Okay. Dito, ayon sa research, is ang morality ay may kaugnayan sa human existence. Dahil ang tao ay may kakayahan at maging responsible sa kanyang action. Okay. Hindi lamang action ang mahalaga sa isang tao kasi tinitingnan din kung kung alam ba ng tao ang ginagawa niya at malaya niyang pipiliin kung ano yung dapat niyang pipiliin. Okay, for example, ako as a student is alam ko na yung cheating sa classroom is hindi tama. So, maaari ko siyang maging morally responsible na action na hindi ko yun dapat gawin. Okay. Intindihan. So, now, let us proceed to the man as an animal. Okay. Man as an animal. Okay. So, diba, meron tayong theory or meron theory si Aristotle about the man. Okay. Aristotle described man as a rational animal. Man has biological needs, instinct, sense, and intellect, and will. Okay. Okay, sa tao, or as according to the theory of Aristotle, ang tao daw ay tinatawag na rational animal. Dahil ang tulad ng mga animals ay mayroon siyang physical needs at instinct pero mayroon din siyang reason, intellect, and will. Okay, like for example, tulad ng ibang living things, halimbawa yung mga hayop na yung pusa. So, pusa is nakakaramdam din sila ng gutom, nagugutom sila, gusto nilang kumain. Ganon din ang tao. So, pero hindi ibig sabihin na kapag gutom siya, ay kakain siya ng kain siya ng kain. So, or kain siya ng kain kahit anong kukunin niyang pagkain is pwede nang kainin. So, hindi yun ang ibig sabihin kasi magkaiba rin naman talaga yung tao at saka living things, mga hayop. Kasi yung mga hayop is minsan kapag gutom sila kahit nakakain. Hindi naman ganun yung tao na kung nagugutom kahit ano na yung kinakain. So kasi as a tao is halimbawa kapag nagugutom tayo, hindi naman sa mag-aagaw tayo ng ibang pagkain or pagkain ng ibang tao kagaya ng mga living things na yung pusa kapag nagugutom siya pumupunta sa mesa kasi kung may nakikita siyang pagkain is or halimbawa na lang natin is yung isda is kakainin niya. So halimbawa gutom ako. So pero wala akong pera. So, ang instinct doon is gusto niyang kumain. So, ang reason naman is alam niyang hindi tama na kumuha ng ibang pagkain ay dapat hindi na yung gagawin. Kasi, alam ko na hindi tama na kumuha ng ibang pagkain without permission na hindi ko yun gagawin. So, ang will naman is
pinipili niyang humingi sa tao para makakain ng maayos. So, ayun. Okay. Now let us proceed sa man as a rational animal. Okay. Man as a rational animal. Man as rational animal. Ito ang pinaka-importanteng pagkakaiba ng tao sa ibang hayop. Ang mga hayop ay umaasa lang sa sense at instinct. Kung ano ang nararamdaman nila, doon sila kumikilos. Automatically, ang tao naman ay meron din yan. Pero may dagdag tayong intellect. Kakayahan mag-isip at umunawa. At kakayahan pumili at kontrolin ang sarili. Ibig sabihin, kahit may gusto ka o may nararamdaman ka, kaya mo ito pag-isipan muna bago ka kumilos. Hindi ka kontrolado ng instinct. Example, kapag sobra kang galit sa kaklase mo, gusto mo agad sumigaw o magalit. Pero dahil may instinct ka, iisipin mo muna, makakatulong ba to o mas mabuti bang uminahon muna. At dahil sa will mo, kaya mong pigilan ang sarili mo at pumili ng mas tamang gawin. Instinct compare with will. Ang intellect at will ay magkapareha. Hindi gagana ang isa kung wala ang isa. Intellect ito ang nagtutulong sa atin na malaman at maintindihan kung ano ang tama at mali. Dito natin nalalaman ang katotohanan. Will naman is ito naman ang nagbibigay sa atin ng lakas at kakayahan piliin at gawin ang tama kahit mahirap ito. Example, alam mo sa isip mo na mali ang plagiarism. Yan ang intellect. Alam mo ang tama, pero kahit mas madali kopyahin ang gawa ng iba, pinili mong gumawa ng sarili mong work. Yan ang will. Pinili mong gawin ang tama. Intellect and moral responsibility. Dahil ang tao may intellect, kaya nang gawin ang umunawa sa pagkakaiba ng tama at mali. Malaman ang magiging epekto ng kanyang ginawa. Gumawa ng malayang desisyon at maging responsable sa kanyang mga kilos. Dahil naiintindihan ng tao ang kanyang ginawa, may moral responsibility siya. Dito hindi niya pwedeng sabihin hindi ko alam. Kung talagang alam naman niya at pinili pa rin itong gawin. Example, alam ng estudyante na bawal ang mandaya sa exam. Alam niya ang rule or naiintindihan niya mali ito at pinili pa rin niyang mandaya. Kaya responsible concrete basis of morality. Ang morality ay hindi lang tungkol sa pag-iisip o teorya. Ito ay nakabase sa tunay na karanasan at sitwasyon ng tao. Hindi sapat ang pag-alam lang sa mga rules o theories tungkol sa tama at mali. Ang tunay na morality ay nakikita kapag nakaharap ka sa totoong sitwasyon at kailangan mo nang magdesisyon. Example, may nakita mong nahulog ang pera ng kaklase mo. May dalawang pagpipilian, ibalik o itago. Dito na pumapasok ang morality. Hindi na lang ito usapan, kundi kailangan mo nang kumilos. Moral experience. Ito ay isang karanasan kung saan nakaharap ka sa sitwasyon na kailangan mong pumili sa pagitan ng tama at mali. Hindi lahat ng karanasan ay moral experience.
Karamihan sa ginawa natin araw-araw ay ordinaryong bagay lang, tulad ng pagkain, paglalakad o pagtulog. Walang moral na issue dito. Nagiging moral experience lang ito kapag ang desisyon mo ay nakakaapekto sa iba o may kinalaman sa kabutihan at katarungan. Moral problem. Sitwasyon kung saan nakaharap ka sa tanong tungkol sa tama o mali or moral responsibility. Ang moral problem ay kapag hindi mo agad alam ang gagawin mo, kailangan mo munang pag-isipan kung ano ang nararapat. Hindi ito tungkol sa ano ang gusto ko, kundi ano ang tama at dapat kong gawin. Lalo na kapag may magkakaibang bagay na kailangan mong pagpilian. Example is, nakita mong nanloko ang matalik mong kaibigan sa exam. Number one is, gusto mo siyang protektahan bilang kaibigan. Pero, alam mong mali ang mandaya. Ito ay moral problem. Dahil kailangan mong pag-isipan kung ano ang mas tamang gawin. O magsabi ba o manahimik. Moral obligasyon. Ito ay tungkulin o responsibilidad. Moral obligation. Ito ay ang tungkulin o responsibilidad na gawin ang tama. Nakabase ito sa mga prinsipyo ng morality. Ang moral obligation ay ang pakiramdam na kailangan mong gawin ang tama kahit walang nakatingin. At walang nag-uutos sa iyo gawin mo ito dahil alam mong ito ay nararapat. Hindi dahil may parusa kung hindi mo gawin. Example is, nakita mo ang nawawalang ID ng kaklase mo. Walang nakakakita sa iyo. Pwede mo ito itapon o itago. Pero dahil alam mong hindi sa iyo ito, obligasyon mo ibalik ito sa may-ari o ibigay sa teacher. Yan ang moral obligation. Ginawa mo ang tama dahil ito ay tama.